Tulala ako sa pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto. Dire-diretsong lumapit sa akin si Clyde at hinawakan ako agad sa braso. Tumayo ka. Magbihis ka't aalis tayo. Sabi nito sa galit na boses. Napatingin ako sa pagkakahawak niya sa braso ko dahil halos bumuo na ang kamay niya sa balat ko sa higpit ng hawak niya. Inalis nito agad ang kamay at napaupo siya muli sa kama. Hihintayin kita sa labas. One more thing. Huwag kang magpapakita ng takot sa akin. Matapos niyang sabihin iyon ay lumabas na ito ng pinto. Naguguluhan na napapaisip ako sa sinabi nito. Walang nagawa at kumilos na ako upang magpalit ng damit. Habang pababa ng hagdan ay nakita ko agad si Clyde na nakaupo sa sofa at seryosong pinagmamasdan ng pagbaba ko. Hanggang sa makababa na ako at tumayo na siya. Alanganin na sumunod ako sa kanya. Paglabas ng bahay dahil parang wala naman siyang pakialam. Hanggang sa kotse dito ay tahimik ako. Maya-maya may iniabot ito na kahon at nakita ko na cellphone ito. Nagtatanong ang mga matang tiningnan ko siya. Palitan mo na ang walang kwentang cellphone mo. Napataas naman ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Hindi ito walang kwenta dahil galing pa ito sa pagtitinda ko ng mga saging sa probinsya na tanim namin sa bukid. Kung ano man ang iniisip mo dahil sa sinabi ko. Putol nito sa sasabihin at muling nagpatuloy. As my new woman, kailangan may kontak ako sa kanya at maaari ko malaman kung nasaan siya. Inilapag nito ang cellphone sa hita ko matapos niyang magsalita. Hindi na lang ako sumagot pa. Nanatiling tahimik ako hanggang sa huminto na ang kotse niya. Pagbaba sa kotse ay halos lumundag ang puso ko nang hawakan niyang bigla ako sa bewang habang naglalakad. May kung anong kuryente ang gumapang sa buong katawan ko. Halos parang hindi ko maihakbang ang mga paa ko hanggang sa pumasok na kami sa entrance. Doon ko lang napansin ng mga shop pala ito ng mga damit at talaga namang mamahalin ang mga itsura pa lang. Pumasok kami sa may maraming nakadisplay na damit sa mga babasagin na salamin. Naupo lang si Clyde habang hinayaan niya akong nakatingin sa mga nagagandahan na damit. Matapos mamili ng damit na halos lahat ay kita ang gitna ng dibdib ko at likod, gayon din ang hita ko. Para na rin ako nakahubad sa mga damit na pinili niya at isa pa mabuti kong pinagpala ako sa dibdib. Pinadala lang ni Clyde ang lahat ng mga damit na binili nito sa kotse at muli niya akong hinatak sa ikalawang palapag. Doon naman ay puro mga jewelry. Namangha ako sa mga nakikita ko dahil ang gaganda talaga. Naramdaman ko na ang paghawak ni Clyde sa kamay ko at hinatak niya ako. Pinatalikod ako at may isinuot sa leg ko. Para bang sinasadya nito na tagalan ang pagkabit sa lock ng kwintas. Napapapikit ako dahil sa mainit na hininga nito sa leeg ko. Naramdaman ko unti-unting pagdaos-dos ng kamay nito sa braso ko papunta sa bewang ko. Halos malapit na rin ang kamay nito sa may puson ko. Mr. Cuevas, kukunin niyo na po ba yung kwintas? Doon lang ako nabalik sa realidad at sa tingin ko'y ganoon din si Clyde. Umarap na ako habang kapit ang pendant na gold na may bato sa gilid-gilid nito. Nilangon ko si Clyde na kausap yung babae habang patingin-tingin sa akin. Matapos itong makapag-usap, muli niya akong kinapitan sa bewang. Karamihan sa nasasalubong namin ay napapatingin sa amin dahil napakagwapo naman talaga ng kasama ko. Ngunit hindi nila alam ang pagkatao nito. Pagod na, hiniga ko ang katawan ko sa higaan at pinikit ang mga mata. Maya-maya tumunog ang cellphone na ibinigay sa akin ni Clyde. Napabangon ako at nakalagay sa screen ang pangalan nito. Maingat na hinawakan ko ang cellphone dahil sa sobrang nipis nito at makamabitawan ko pa. Bumaba ka dito at magsuot ka ng panligo. Yun lang ang narinig ko pagka-touch ko ng cellphone at nawala na ito sa kabilang linya. Napapakamot ako sa ulo dahil bala ko na sanang magpahinga pero heto at may gusto na namang gawin si Clyde. Natagalan akong mamili ng isusuot dahil halos lahat ay panty at bra lang ang nandito na puro terno at ang ninipis pa nito. Kapag sunuot ko mga pares ng mga iyon, malamang labas ang kalahating pisngi ng puwet ko. Muling tumunog ang phone ko kaya nataranta na ako at sinuot na lang ang kahit na ano doon. Sinuot ko ang puting roba saka ako bumaba dahil baka naiinip na si Mr. Cuevas. Pagdating doon sa swimming pool, bumagal ang paglakad ko dahil sa parang nag-slow motion ang pag-ahon nito sa tubig. Habang ang mga tubig sa magandang katawan nito ay tumutulo sa semento at pakiramdam ko natuyo ang lalamunan ko pagtingin ko sa ibaba niya na nakabukol. Muupo ka. Utos nito at bigla akong gumalaw dahil para akong nastatwa kanina. May kadiliman na kaya mas gumanda ang swimming pool dahil umiilaw ang ilalim nito. Nag-aalangan pa akong umupo dahil hindi pa rin talaga ako makamove on sa nakita ko kanina.
Tumayo naman si Clyde na ikinataka ko at nagpunta ito sa likod ko. Mula sa likod ay tinanggal niya ang pagkakabuhol ng roba na suot ko at dahan-dahan niya itong pinadaos-dos pababa. Napapikit ako dahil ito na naman ang nararamdaman ko. Hindi ako nagsalita at nakaramdam ako sa gagawin niya dahil mukhang pinagmamasdan nito ang likuran ko. Hanggang sa naramdaman ko ang init ng balat niya sa likod ko, lalo na ang ibaba nito sa may puwetan ko. Gumapang ang kamay nito sa bewang ko at tinihimas ito. Paakyat sa itaas. Pinong hinahalik-halikan nito ang balikat ko paakyat sa leeg ko. Sandali, maliligo muna ako. Sabay alis ko at lumayo ako sa kanya dahil naiisip ko na baka may makakita sa amin. Nakakahiya naman. Nakita ko na parang may binubulong ito at naupo. Nagsali ng alak sa baso. Naglakad na ako papunta sa pool at lumusong na doon. Nakailang pabalik-balik ako upang maibsan ang init na nararamdaman. Hindi pa ako handa ulit. Ano ba yan? Saka magaling na ba ito? Ilang araw pa lang kaya ito. Baka madala na naman ako sa ospital. Isip ko habang pabalik-balik ako sa paglangoy. Saka nahihiya rin talaga ako dahil hindi lang sila ang tao dito. Paano kung dito niya mismo gawin yung ano? Halos mapasigaw ako nang may bumunggo sa mukha ko at napadilat ang mata ko. At nang makita ang bagay na hanggang ngayon ay hindi mawala sa isip ko. Ang tayong-tayo nitong pagkalalaki ang nabunggo ng mukha ko. Para akong natuklaw ng ahas sa ilalim ng tubig. Ilang segundo rin bago ako napaangat dahil nakainom na ako ng tubig. Pag-ahon ko, ubo ako ng ubo. Napakapit ako sa leeg ko at natigilan dahil titig na titig ngayon sa akin si Clyde. Ang dibdib nito na may pinong balahibo at may mga tubig na tumutulo pababa sa pinakababa niya. Hindi ko na naituloy pa ang pagtingin sa ibaba nito dahil hinawakan nito ang mukha ko at nilapit sa kanya. Kasabay ng pagdampi ng labi nito sa basang labi ko. Noong una ay hindi ako gumagalaw pero kalaunay gumalaw ang labi ko at napakapit ako sa kamay niya na nasa magkabilaan na pisngi ko. Halos tumingkayad na ako dahil sa masyado siyang mataas. Nararamdaman ko na lang ang paghapit nito sa bewang ko. Nawala ang lamig ng tubig dahil sa mainit naming pareho na katawan. Muli kong naramdaman ang kahabaan niya sa pagitan ng hita ko. Napapikit ako dahil doon. Naramdaman ko na umatras kami hanggang sa may nasandalan ako dito sa gilid ng pool. Bumitaw ang labi nito sa akin at tiningnan ako. Nagising ako sa tama na liwanag sa mukha ko na nagmumula sa nakahawi na kurtina. Umaga na? Taka ko pang sambit sa isipan ko dahil ang tagal kong nakatulog kagabi dahil sa nangyari. Paglingon ko ay napansin ko sa table ko ang isang card na parang sa ATM. Katabi ito ng cellphone na ibinigay ni Clyde. Umangat ako, sumandal. Inabot ko ito at tiningnan. Hindi nga ako nagkamali na ATM nga ito dahil nakasulat doon ang bank name at pangalan ni Clyde at ang apelyido nito. Binuksan ko ang phone at nakita na may message si Clyde. Gamitin mo ang card ko. Magpahatid ka kay Anthony sa malapit na ATM machine. Mag-withdraw ka para maibigay mo sa magulang mo. Baka bukas pa ako makakauwi. Napangiti akong bigla dahil sa nabasa ko. Dahil kahit naman pala ganoon siya ay may mabuti siyang puso. Talagang naisip niya mga magulang ko. May ngiti sa labi habang malayo ang tinatahak ng isip ko. Masiglang kumilos ako at naligo ng mabilis. Fitted na pantalon at t-shirt lang ang sinuot ko at ang sandals na 2 inches lang. Suot ang shoulder bag, laman ang card at cellphone. Manang Susan, lalabas lang po muna ako. Magpapahatid po ako kay Anthony. Paalam ko dahil dumaan muna ako sa kusina. Sige, mag-iingat ka. Sagot naman nito. Namataan ko pa si Rosita na parang hindi makapaniwala na aalis ako. Ngunit hindi ko nalang pinansin ito at umalis na papunta sa labas. Mukhang alam na rin ni Anthony na lalakad ako ngayon dahil nandoon na ito sa labas at nakaabang. Binati ko siya nang nakangiti at tumangulang ito. Habang nasa biyahe ay kinontak ko si Clyde upang magpasalamat ngunit hindi ko ito makontak. Nag-message na lang ako. Ganoon din sa mga magulang ko na magpapadala ako ngayon. Pagdating sa ATM machine ay nasa likod ko si Anthony habang nagpipipindot. Hindi na ako nag-balance inquire dahil alam ko naman na mapera si Clyde. Maliit na halaga lang ang kinuha ko. 3,000 ay sapat na iyon. Matapos yun ay naghanap kami ng padadalhan na pera. Madali naman namin nakita at nakapagpadala na ako. Naku anak, salamat talaga. Sa wakas, may pambili na kami ng bigas. Pasasalamat ni Mama nang ma-receive na nila ang perang pinadala ko. Okay lang po ma,
Sige na po't uwi na po ako sa amo ko. Paalam ko. Masayang umuwi ako sa bahay at talagang nasa mood ako. Tumulong ako sa pagluluto nila na ipinagtataka ni Manang Susan. Mukhang masaya ka ata. Nakangiting puna ni Manang Susan sa akin. Ngumiti muna ako bago sumagot. Opo, sobrang saya ko. Mabait din pala si Sir Clyde. Nakangiting sagot ko. Napangiti naman si Manang Susan sa akin. Alalahanin mo, matatapos din yan. Baka nakakalimutan mo. Ora mismo ay maaari kanyang palitan. Natigilan ako sa paghiwa ng sitaw dahil sa sinabi ni Rosita. Umiiling naman si Manang Susan at sumanyas na huwag ko nang pansinin, kaya hinayaan ko na lang. Matapos namin magluto ng pagkain ay kumain na kami ng sabay-sabay. Gabi na pabaling-baling ako sa higaan. Hindi talaga ako dalawi ng antok. Naisip ko na mag-open ng Facebook ko at pagbukas ko, bumungad sa akin ang picture namin ni Sheila. Naalala ko na naman ang kaibigan. Nasaan kaya siya? Sambit ng isipan niya. Nag-scroll siya. Sana naman nasa mabuti kang kalagayan. Hahanapin pa rin kita. Magtatanong ako kay Mr. Cuevas. Baka may alam siya. Nawala sa isip ko ang tungkol sa kaibigan ko nang may mag-add sa akin. Nagulat ako at si Clyde Cuevas. Tinignan ko agad at inaccept ito at ganoon na lang ang gulat ko nang tumunog ang phone. Nagvi-video call ito sa akin. Umayos muna ako nang upo sa higaan bago ko siya sinagot. Kinakabahan ako na makikita ko siya ngayon, si Clyde. Mungungad sa akin ang lamesa na may mga papeles at isang tasang kape. Hanggang sa mukha na nito ang nasa screen. Nakasandal ito sa upuan at narinig ko na may mga kasama ito doon. Hi. Nahihiyang simulang salita ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Seryosong tanong nito habang humihigop ng kape. Hindi ako makatulog. Sagot ko. Naiilang dahil kitang-kita ko ang magandang mata nito sa screen. Hindi ito sumagot na parang may tinitingnan lang. Matapos iyon ay muling humarap sa camera. Did you miss? Natigilan ako sa tanong niya at pakiramdam ko ay nag-init ang magkabilaan kong pisngi. Hindi ko malaman kung ano isasagot ko dahil... Alin ba sinasabi mo na na-miss ko? Sagot ng isipan ko at parang hinahalukay ang tiyan ko at ang puso ko sa kilig na ito. If yes, I will go home now. Hindi ko alam pero parang gustong sumigaw ng isip ko dahil sa sinabi niya at hindi ko alam pero kinilig akong talaga. Ano ba Clyde? Sabihin mo, Kate. Napaangat ang balikat ko sa paos na boses niya sa muling tanong at pagbigkas nito sa buong pangalan ko. Yes, yes. Napayuko ako sa sagot ko at hindi ko alam kung bakit iyon ang isinagot ko at pagtingin ko sa screen, wala na ito doon. Gosh, nasaan na siya? Uuwi ba talaga siya ngayon? Namatay ng video call at hindi ako mapakali sa higaan. Excitement na kinakabahan ako sa bawat takbo ng minuto. 30 minuto na ang lumipas hanggang sa makarinig ako ng tunog ng helicopter. Napatayo ako at lumakad ako sa may bintana at laking gulat ko na nandoon si Clyde. Kinatok nito ang bintana. Natataranta na binuksan ko ito at tiningnan lang ito. Nang pumasok na ito dito. Hindi talaga ako makapaniwala na nandito na siya ngayon sa harapan ko habang naglalakad ito palapit sa akin. Talagang umuwi ka? Nauutal at hindi makapaniwalang tanong ko habang papalapit na siya sa akin. Yeah. Tipid na sagot niya. Hindi ko maintindihan kung paano ba ako magre-react dahil sa tingin pa lang niya parang nanlalambot na ang tuhod ko. Last night, I can't sleep. I miss your smell, your eyes, face and lips. Lastly, your whole body. Napalunok ako dahil sa mga sinabi niya lalo na sa tono ng boses niya na para bang inaakit ako. And yes, bakit ka ba ganyan sa akin, Clyde? Natutuwa na ang puso ko. Kumapit ang kamay niya sa bawang ko at inilapit sa akin niya. Pinaraanan ng daliri niya ang gilid ng labi ko. Napapikit ako dahil dito at nang malanghap ko ang mabango niyang amoy. Did you miss? Muli ako napatingin sa kanya at sa tanong nito. Ang mata niya na para bang malulusaw ka. Napakapit ako sa braso niya habang nilalabanan ang mga mata niya at tumango ako dahil yun naman talaga ang nararamdaman ko ngayon. Lahat-lahat sa kanya.
Namiss ko kahit pa kung ano-ano ang ginagawa niya sa akin. Bumaba na ang labi niya sa labi ko. Mainit na malambot. Ang mabangong hininga niya ang mas nakadagdag init sa buong katawan ko. Hanggang sa iginiya niya ako sa kama at doon lumapat ang likod ko. "Oh, be gentle na. Hindi ka na madadala sa ospital." Bulong nito sa tenga ko na ikinangiti ko ng palihim. Ano ba ito? Bakit ba para na ako nababaliw? Ay, Clyde, bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo? Pipimbulong ng isipan ko habang masuyong inaangkin niya ang labi ko. Hinubad nito ang coat niya at inihulog lang sa sahig. Sumunod ay ang long sleeve niyang puti. Gumapang ang kamay nito sa binti ko at tinimas paakyat sa hita ko. Napapaliyad ako sa bawat himas niya at munting halik sa leeg ko. Nasa balakang ko na ang kamay niya at dahan-dahan niyang binababa ang manipis na underwear ko. Sumunod ay inangat niya ang bestida na pantulog ko. Mabilis na natanggal niya na rin ang pagkakahuk ng bra ko. Muli niya akong hinagkan at ninamak ko ng gusto ang halik na iyon. Dahil ang sarap-sarap ni Clyde humalik. Hingal na hingal kaming pareho nang matapos ang mainit na sandali sa pagitan naming dalawa. Hindi ako makagalaw sa ibabaw niya. Naramdaman ko na parang may lumapat na tela sa likod ko. Pagtingin ko, tinakpan ako ni Clyde ng kumot habang nasa ibabaw niya ako. Sandali, paano kung mabuntis ako? Isip ko at ngayon lang pumasok sa isip ko ang bagay na iyon. Pangalawa na ito at baka mabuntis na talaga ako. Pagkagising ko ay hindi naman gaanong masakit ang ibaba ko kaya nakagalaw ako. Hinanap ko agad si Clyde dahil nawala na ito sa tabi ko. Gusto ko itong kausapin kung kasama ba sa pagiging babae niya ang mabuntis. Ngunit hindi ko ito nakita. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Napaangat ang mukha ko kay Manang Susan at muling ibinaba ang paningin sa kape na tinimpla ko. Manang Susan, may mga nabuntis na po ba si Clyde? Wala sa sariling tanong ko. Umayos naman ang upo si Manang Susan at tinawakan ako sa kamay. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng naging babae ni Clyde ay hindi nabuntis. Kaya huwag mong isipin iyon at paano niyo po nasabi iyon kung lagi niyang ipinapasok sa loob ko sa bawat may mangyayari sa amin. Nakita ko sa mga mata ni Manang Susan ang pagkabigla. Paano? Ang alam ko kahit sino babae ang dumating sa kanya ay hindi niya binalak na buntisin dahil hindi niya pinangarap na magkaroon ng pamilya o anak man lamang. Sigurado ka ba doon, Iha? Hindi makapaniwalang sabi ni Manang Susan. Baka naman masyado ka lang asyumera. Kate, imposible ang sinasabi mo dahil marami nang dumaan kay Sir. Pero lahat ng nakakausap namin ay lagi nilang sinasabi na sana nga imabuntis sila para may habulin sila kay Sir. Pero never na ginawa iyon ni Sir Clyde at sa'yo pa talaga? Bakit hindi na lang si Hannah na mas tumagal sa isang buwan na nakasama ni Sir? Hindi ko alam kung mainis ba ako sa babaeng ito dahil lagi na lang siya nakikisali sa usapan namin. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. Totoo po ang sinabi ko, Manang Susan. Niisip ko paano naman ako kapag nabuntis niya kapag iniiwan na niya ako. Wika ko pang muli at nakita ko pa na nakikinig pa si Rosita. Pero kay Manang Susan ako nakafocus. Nakita ko na parang malalim ang iniisip niya dahil hindi pa ito nakakasagot. Kung ayaw mo talaga mabuntis, may gamot ako dyan. Ibibigay ko sa'yo para hindi ka na mag-isip dyan. Dahil tama ka naman at mabutit ginagamit mong utak mo. Muling sabat na Rosita at lumabas ito ng kusina. Napaisip naman ako sa sinabi ni Rosita. Sa isip-isip ko, mabuti nga. Dapat uminom ako ng ganoon para makasigurado dahil magiging kawawa ako at kung sakaling mabuntis ako, pati ang anak ko. Oh, ayan. Inumin mo kada gabi at wag mo kakalimutan na inumin iyan. Tinitigan ko ang pakete ng maliit na gamot at hindi nakapagsalita. Nagkatinginan kami naman ng Susan at natahimik lang. Wala na si Rosita pero ako, pag-akyat ko sa kwarto ay tahimik na hawak ko ang gamot habang nakaupo. Pag-isipan mo mabuti kung ano mas tamang gawin. Nasa sayo na yan kung anong balak mo. Parang narinig ko pa ulit ang payo sa akin ni Manang Susan kanina. Nagtatalo kasi ngayon ang isip ko at tumatakbo na ang oras. Hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko kay Clyde. Ayoko masaktan sa huli dahil baka umasa lang ako. Alam kong lahat na ipinapakita ni Clyde ay ginagawa niya sa lahat ng babae niya. Pero hindi eh. Ramdam ko yung passionate sa tuwing magkakadikit ang katawan namin. Sigaw naman ng isip ko. Ano ka bakit? Sex lang ang habol ni Clyde sa lahat ng babae at kasama ka na doon. Napapilig ako ng ulo dahil sa mga naisip ko. Muli
ko na namang tiningnan ang gamot at nakita ko na may isang baso ng tubig dito sa table na may takip. Kinuha ko ito at naisip na iinumin na lang ito para sigurado. Kumuha na ako ng isa at bala ko na itong inumin nang bumukas ang pinto. Hindi ko malaman kung saan ko itatago ang gamot dahil sa nakalapit na agad si Clyde sa akin. Anong iniinom mo? Kunot noong tanong nito. Mahigpit na isinara ko ang kamay ko at dahan-dahan na itinago sa likod upang hindi niya makita. Wala, sasakit lang ng ulo. Kinakabahan na sagot ko at nalaki ang mata ko nang mapatingin siya sa may kumot dahil nailapag ko pala doon ang pinaglagyan ng gamot. Dinampot niya ito at agad na tiningnan ng mabuti. Matapos iyon ay hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Napangiwi ako dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Clyde, masakit. Natatakot na wika ako sa kanya dahil galit na galit ang itsura niya ngayon. Kailan ka pa umiinom nito at sino nagbigay sa'yo nito? Sino? Halos parang lumabas ang puso ko dahil sa sigaw nito sa akin at hindi ako agad nakasagot. Susan! Rosita! Malakas na tawag nito sa dalawa kahit gabi na. Napatayo akong bigla dahil iniisip ko si Rosita. Baka kung ano ang gawin sa kanya. Sir, bakit ho? Natatarantang hinihingal pa si Manang Susan at halatang nakatulog na ito dahil sa magulong buhok nito at si Rosita na may napatingin sa akin. Sino nagbigay ng gamot na ito sa kanya? Sino? Anong gamot po, sir? Takot na tanong ni Manang Susan. Napahakbang naman ako at nakita ko sa mukha ni Rosita ang pamumutla nito. Hinagis naman ni Clyde ang gamot sa may paanan ni Manang Susan. Pansin ko na namumula ang mga mata ni Rosita. Napailing naman ako at lumapit kay Clyde. Ako ang bumili niyan. Walang nagbigay sa akin. Huwag mo silang pagbintangan. Nanginginig ang boss na sagot ko. Nakita ko ang galit sa mukha ni Clyde nang lingunin ako. Binili ko yan dahil ayokong mabuntis. Baka... You really disappointed me, Kate. Para akong binagsaka ng langit at lupa dahil sa sinabi na iyon ni Clyde. Lumabas na ito ng kwarto, gayon din sila Manang Susan at Rosita. Naiwan ako mag-isa at napaupo sa sahig. Hindi mawala sa isipan ko ang lungkot at galit sa mukha ni Clyde. Naiiyak na napayuko ako at hindi ko alam kung bakit. Halos magdamag akong umiyak dahil sa nangyari. Maraming pumasok sa isipan ko at binala ko na humingi ng paumanhin kay Clyde. Pero wala na ito sa kwarto nito noong katukin ko siya. Wala akong ginawa kung hindi ang mag-cellphone at Facebook. Bababa kapag kakain o tutulong magluto kila Manang Susan. Matapos yun ay aakyat na ulit ako sa kwarto. Sa messenger ay offline si Clyde. Napabaliw na ako kakaisip kung paano ko siya makakausap dahil kahit tawagan ko ay wala. Ganoon ba siya kagalit na galit sa akin? Ilang araw na at wala pa rin si Clyde kaya mas lalo akong nalungkot. Paulit-ulit kong sinisilip sa Facebook kung online siya pero wala talaga. Nagsisiman ako sa ginawa ko ay huli na dahil sa iniisip ko lang naman ang magiging kalagayan ni Rosita dahil nakita ko kung gaano natakot ito kay Clyde. Iha, kumain ka na. Napaangat ang mukha ko habang malalim na nag-iisip dito sa kusina habang nakaupo. Manang Susan, mali ba na pinagtakpan ko si Rosita? Maya-may tanong ko dahil gusto ko makarinig ng advice. Isa pa may kasalanan din naman talaga ako dahil gusto ko at tinanggap ko ang gamot na iyon. Alam kong mabuti kang bata, kaya mo iyon nagawa. Hindi natin alam kung bakit nasabi iyon ni Sir Clyde. Kahit ako'y naguguluhan sa kanya, isa lang naman ang pwedeng maging dahilan. Bitin pa nito sa sasabihin. Baka gusto niya talaga magkaanak sa iyo o kaya na may damdamin na siya sa iyo at hindi niya lang maamin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi ni Manang Susan pero ayoko namang umasa sa bagay na iyon. Ikaw ba? May damdamin ka ba kay Clyde? Natigilan ako sa sinabi ni Manang Susan. Hindi ko ho alam. Pero masaya po ako kapag nandyan siya at ngayong wala siya sobrang lungkot ko talaga. Mahinang sagot ko. Naunawaan ko ang nararamdaman mo dahil halos karamihan ay talagang nagkakagusto kay Clyde. Nasa kanya na ang papangarapin ng isang babae. Ngunit wala ito sa isip ni Clyde. Ayaw niya magkapamilya dahil baka mula din ito. Siguro katulad ng pagkawala ng magulang niya at isang kapatid na babae. Nagulat ako sa narinig ko mula kay Manang Susan. Wala na pala talaga siyang mga magulang at may kapatid pala siya na babae. Ano ang nangyari? Bakit po sila namatay?
Curious na tanong ko dito. Humugot muna ito ng isang malalim na buntong hininga. Maraming kalaban ng daddy niya sa negosyo at sa iba pang bagay. Illegal o legal. 10 taon noon sa Clyde nang makita niya pag uwi galing sa school kasama ako. Naliligo sa sariling dugo ang ama, ina at kapatid niya. Galit na galit siya noong panahon na iyon at pinangako sa sarili na gaganti siya. Hindi ko na siya mapigil at isa pa, nagbago ang ugali niya. Hanggang sa natupad ang gusto niya. Naipaghiganti na niya magulang at kapatid niya. Hindi ako makapagsalita sa mga nalaman ko. Napakalungkot pala ng sinapit ni Clyde. Nabubuhay na lang si Clyde para sa pera at sa mga masasamang gawain. Katulad ang pumatay, ay parang laruan na lang sa kanya. Dati maraming kasambahay dito, lalaki at babae. Ngunit lahat iyon iniwala dahil konting pagkakamali ay ang baril na niya ang humuhusga. Napaawang ang bibig ko sa takot at biglang naalala si Rosita. Kung nagkataon pala ay ganoon ang mangyayari kay Rosita. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Matapos ang pag-uusap namin at kumain, umakyat na muli ako at dala sa isip ang mga nalaman tungkol kay Clyde. Kaya naman pala ganoon siya. Isip ko habang nakahiga hanggang sa nakatulog na ako. Nagising ako at napansin ko ang katahimikan. Pagtingin ko sa may bintana ay madilim na. Tinignan ko ang oras sa cellphone at 8:00 na ng gabi. Napahaba ang tulog ko dahil ilang araw na rin akong hindi nakakatulog, kakaisip kay Clyde. Nasaan ka na ba? Hindi ka pa uuwi dito? Namimiss na kita. Wika ng isipan ko habang tinitingnan ko ang picture nito sa Facebook na nag-iisa lang. Napabuntong hininga na lang ako at bumaba na sa kama. Suot ang malambot na short na maikli at t-shirt na puti na maluwag. Naisip kong bumaba upang uminom ng tubig na malamig at maghanap ng makakain doon. Tahimik na sa baba. Pagbaba ko sa hagdan, mga nasa kwarto na ang mga tao dito dahil si Manang Susan lang naman ang nandito. May mga pumupunta lang daw dito para maglinis. Kapag buong bahay na, ayaw daw kasi ni Clyde na maraming tao sa bahay niya. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa may pintuan ngunit natigilan ako sa pagpasok sa loob nang marinig ko ang boses ni Rosita na parang may kausap. Hindi ko alam kung bakit pero nakinig ako sa pakikipag-usap niya sa cellphone at dahil nakatalikod ito, hindi ako napansin. Sinabi mo pa, ang bobo ng gaga na yun. Mabuti nga sa kanya at nagalit si Clyde sa kanya. Masyado kasi siyang ilusyonada at sana nga hindi na siya mabuntis. Ang kapal na mukha mo! Malakas na sabi ko na ikinaharap niya at gulat na gulat siya pagkakita sa akin. Ano sinasabi mo dyan? Sagot niya sabay talikod papunta sa lababo. Maang-maangan ka pang babae ka. Ang kapal na mukha mo matapos kitang pagtakpan. Sagaw ko at nahawakan ko ang dulo ng buhok niya dahil balak niya nang lumabas. Haray! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Hindi ko pinansin ang sinabi niya, talagang winasiwas ko ang buhok niya dahil sa gigil ko. Naramdaman ko naman ang pagbaon ng kuko niya sa braso ko dahil sa pagpigil sa kamay ko sa ulo niya. Dapat sa katulad mong walang kwentang tao'y kinakalbo. Walang iya ka. Matapos nang ginawa ko yan pang maririnig ko sa'yo. Ang matuwa ka sa nangyari sa akin. Gigil ang bawat salitang binibitawan ko. Hanggang sa nabitawan ko siya dahil nabunggo kami sa lamesa at natumba ang mga laman doon. Hinabol ko siya muli at nagsisisigaw siyang tinatawag si Manang Susan. Naabot niya ang buhok ko at pareho na naming hawak ang buhok namin. Ambisyosa ka kasi! Sabi pa nito at mas lalo kong hinatak pababa ang buhok niya na mas lalo ikinasigaw nito. Bumagsak na kami sa sahig at doon sinipa-sipa niya ako. Ngunit hindi ako nagpatalo. Pinagsampal ko siya sa galit ko. Kate! Rosita! Ano ba kayo? Tumigil na kayo! Anthony! Halika dito, tulungan mo kong buhatin sila, madali ka! Wala akong pakialam kahit nandito na si Manang Susan dahil ang gusto ko ay turuan ng leksyon ang babae na ito. Kate, tama na yan! Rosita! Pakiusap ni Manang Susan at pilit na hinahatak nito ang katawan ko. Hanggang sa may malakas na puwersa ang humatak sa akin at maraming buhok ang nasama sa kamay ko. Bitiwan mo ako! Hindi pa ako tapos sa kanya! Sigaw ko pa ulit at nagulat ako dahil si Clyde ang may hawak sa akin sa bewang ko. Tumigil ka na! Mariin na sabi nito sa akin. Hindi! Matapos ko siyang pagtakpan sa'yo tapos ganito ang gagawin niya sa akin. Natutuwa pa siya sa nangyari sa akin. Muling sigaw ko at hindi ko pinansin ang galit na mukha nito.
Pilit na kumakawala naman ako sa kanya upang lapitan si Rosita na umiiyak habang hawak ni Anthony. Hoy, babae! Huwag mo ko sasabihan ng kung ano-ano. Hindi mo ko kilala. Imbes na magpasalamat ka sa akin, ano? Ganito pa? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil binuhat ako ni Clyde palabas ng kusina. Ibaba mo ako! Ibaba mo ako! Sigaw ko pero patuloy siya sa paglalakad hanggang sa umakyat na siya at doon ako dinala sa kwarto niya. Pabagsak na binaba niya ako sa malaking kama at tinignan ako. Tumayo naman ako para lumabas ulit ngunit humarang siya. Wala ako nagawa kung hindi ang maupo na lang dahil sa galit ang nakikita ko sa mga mata niya. Umiyak ako na parang bata na pinapagalitan ng ama. Tumigil ka na! Sabi pa niya ulit pero hindi ko siya pinansin at tiningala ko siya. Naiinis at galit ako kay Rosita. At naiinis din ako sa'yo. Piimbagang na nilabanan ko siyang tiningnan sa mata niya. Bakit ka may inis sa akin? Walang emosyon na wika niya. Naiinis ako sa'yo at galit na rin dahil galit ka na naman sa akin. Sabi ko at nagpahid ako ng luha ko gamit ang palad ko. Why? Seryosong tanong niya at hindi ko alam kung ano isasagot ko dahil puro tanong lang siya. Nakakainis. Did you miss me? Ayan na naman siya sa tanong na iyon. Nakakainis na talaga. Hindi mo ba ramdam? Sigaw ng isip ko. Did you miss me ka pa dyan? Oo naman. Miss na kita. Ang tagal mong wala. I miss you also. Wala na. Pagkasabi niya noon ay hindi na ako nakapagsalita dahil hinalikan na niya ako ng mapusok na halik. Hindi ko na namalayan na mabilis na nahubad na namin pareho o mga suot namin. Parehong wala na kaming saplot sa katawan at sabik na sabik sa isa't isa. Halos habol namin pareho ang aming mga hininga. Kung sakali mang mabuo ito, Clyde, hindi ko ito pagsisisihan. Ngayon handa na ako. Pero hindi ako magiging handa kung malalayo na ako sa'yo. Mahal na kita at hindi ko alam kung bakit. Dumating mga araw na ayawan mo na ako. Baka yun ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko. Pipingbulong ko sa isipan ko habang nakapatong sa ibabaw niya at nakahilig sa dibdib niya. Stay with me until I die. Hindi ko alam kung nabingi ba ako sa sinabi ni Clyde. Tinignan ko ito at nakapikit na siya. Sinabi ba talaga niya iyon? Hiyaw ng isip ko.